Amen po. Basahin ko muna po yung unang talata po natin. Palahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at lagi maging handa sa paggawa ng mabuti. Ang aklat po ni Tito ay patuloy po tayo mga kapatid na pinapalahanan niya. Mga kapatid, pasakop po tayo sa pinuno ng iglesia, sa may kapangyarihan, sapagkat sila po ang itinalaga ng Diyos para tayo ay pamunuan sa lahat ng ating gawain. Ang pagsunod po sa namumuno ay isang halimbawa na tayo po ay gumagalang sa mga namumuno sa atin, lalo na po sa ating iglesia. Tayo po ay sumusunod sa itinalaga ng Diyos para sa kaayusan at tamang pamumuhay na may paggalang, pagsunod sa mga namumuno at laging maging handa sa paggawa po ng mabuti sa ating kapwa, pagtulong sa mga ulila at balo sapagkat sa Diyos na lang sila umaasa. Kaya nga mga kapatid, patuloy tayong pasakop sa namumuno sa atin, lalo na sa ating iglesia at sa may kapangyarihan po. Amen po. Sabi nga po sa Roma 13:1 po. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalang umiiral sa atin. Amen po. Sa ating mga buhay po, kung hindi po tayo pasasakop, lalo na sa ating mga gobyerno, tayo po ay lumalabas na isang rebelde. Pero po kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon, ng ating pamahalaan, nandun po yung kaayusan ng namamahala sa atin. Sapagkat sila po inilagay ni Lord. Sila po ay ating ibinoto para mamuno sa atin, mamahala. Kung ano yung problema natin, na idudulog natin, sapagkat sila po itinilaga ng Diyos. Amen po. Sabi po sa 1 Peter 2:13 po. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan, sa bayan, sa emperador, at siyang pinakamataas na kapangyarihan po. Amen po. Nakita naman natin na yung ating pamahalaan medyo magulo, talaga namang ayaw pasakop. Nananaig yung mga kapangyarihan, gusto nila sila. Nawawala po yung respeto sa itinalaga po ng Diyos sa atin, para sa atin po. Nakikita natin, napakagulo po ng ating gobyerno sa kabila ng lahat. Dahil, yung gusto nila, yung kapangyarihan nasa kanila. Pero isa lang po ang binigyan eh. Sabi nga, sa panahon po natin, yung Pangulo natin, ang binigyan ng pinakamataas na kapangyarihan. Paano po yung mga nasa baba niya? Hindi na po siya nire-respeto sa kabila ng lahat. So, si Lord na po ang bahala sa kanila. Sapagkat alam naman nila kung tama o mali yung kanilang ginagawa. Pero po, dapat po igalang po natin ang ating Pangulo sapagkat siya po itinalaga ng Diyos para po sa atin. Pero kung tayo po ay susunod sa namumuno sa atin, parang salita po ni Lord yan eh. Kung tayo po susunod sa salita ni Lord, nandun po yung blessing, nandun po yung pagpapala. Pero kung hindi po tayo susunod sa namumuno sa atin, ano ibibigay ni Lord? Pagpapalo po. Kaya tayo bilis ang mga Kristiyano, kung sumusunod tayo sa kalooban ni Lord, naandun po yung blessing. Sabi nga po sa Colossus 1:10 po, sa gayong pamumuhay na kayo'y karapat-dapat kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen po. Sabi sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Kasama na po rin yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Sasagana po tayo kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon at sa namumuno sa atin, lalo-lalo na po sa ating iglesia. Napasakop tayo. Nakita naman natin po yung buhay sa labas, sa sanlibutan, talaga namang pag sinabing kapangyarihan, pinag-aagawan talaga.
Hindi nila alam na yung kapangyarihan na minimithi po nila, dito lang po yan sa lupa. Pag nawala po tayo, lahat mawawala. Kahit sino ka pa, mayaman ka man, mahirap ka man, pagdating po kay Lord, pantay-pantay po tayo. Pero mapalad po tayo mga Kristiyano. Bakit po? Kasi yung kalooban ni Lord, sinusunod natin sa ating buhay. Binagkakaloob natin yung mga bagay na makalulugod ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Amen po. Sabi po sa pangalawa, sa Tito 3:2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban sa kanino man at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Amen po. Sa atin po, as a Christian po kasi, nakita naman natin yung buhay sa sanlibutan. Pag nagalit ang isang tao, wala na po yung kahinahunan. Wala na po yung pagpipigil sa sarili. Sa atin po bilang isang Kristiyano, pag nagalit po tayo, sabi nga, kontrolin natin yung ating sarili. Nandun yung pagpipigil. Nandun yung pag-ibig. Nandun yung malasakit. Pero, wag po natin tularan yung mga makasanlibutan. Alaman naman natin na mali yung kanilang ginagawa, ipagpatuloy po natin kung ano po yung kalooban ni Lord para po sa atin. Bilang isang Kristiyano, dapat po hindi tayo nagsasalita ng salitang nakakasakit sa ating kapwa. Bagkos nakikita sa ating mga buhay ang salitang paggalang bilang isang Kristiyano man o hindi, sapagkat ang kalooban ng Diyos ay mamuhay tayong may takot at paggalang sa salita at tinuturuan tayong maging mahinahon sa lahat ng bagay. Sabi nga, maging ilaw tayo at asin ng sanglibutan upang ang hindi mananampalataya ay walang masabi sa atin na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kaya sa pagsasalita po natin bilang isang Kristiyano po, dapat iniisip din po natin na makakasakit ba itong sasabihin ko? Dapat hindi po. Lahat ng sasabihin natin sa ating kapwa, magbibigay ng kalugpuran o kalwalatian sa ating Diyos. Yun po ang dapat makita sa atin bilang isang Kristiyano. Kasi po minsan, pag ang isang Kristiyano, nakita mo ng ganung bagay, nagsalita ng hindi nakalulugod sa Panginoon, sino ba nawiwikahan po? Yung Diyos po natin. Na walang ginagawa. Kasi po, as a Christian po, dala-dala po natin yung pangalan ng Panginoon Kristo sa ating buhay. Kaya nga po, kung tayo po ay magagalit, isipin natin na ito ay makabubuti sa ating kapwa. Hindi po mapapasama. Kasi po meron pong nagagalit, kulang na lang patayin yung karak niya. Pero hindi po dapat ganun. Nandun yung kababaan loob, kabutiang, at higit sa lahat yung pagpipigil po sa sarili natin. Hinilan po natin yung ating dila. Sapagkat hindi po nais ni Lord na malayo yung ating mga nakapaligid po sa atin. Bagkus maakay po natin sila. Sapagkat ito po yung kalooban ni Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi po sa 2 Timothy 2:23-24. Iwasan mo mga walang kabulang pakipagdebate sapagkat alam mo namang nauwi lamang iyan sa pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at magtiyaga. Kaya nga mga kapatid, iwasan po natin yung mga walang kabulang pakikipagdebate. Sa trabaho ko po kasi, may nagtanong po sa akin, kami po ba ay maliligtas? Nagtanong siya, kasi hindi po siya Kristiyano eh. Sabi ko naman, kung gusto mo maligtas, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Kasi kung ikaw ay namumuhay sa makamundong makasalanan, talaga namang hindi ka maliligtas. So, hanggang sa ang dami niya nang binabalik sa akin na tanong, so sabi ko,
hindi na kita papatulan kasi parang iba na po yung dating. Parang gusto niya na makipagdebate, ganito. So, inayaan ko po siya na magsalita pero hindi ko na po siya inano kasi po parang iba na po yung dating ng tanong niya eh. Parang, bakit ako ganito, ganyan? Pagpasa Diyos na lang po natin siya. Hallelujah. Sabi nga po, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, sa halip dapat siya maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at magtiyaga. Amen. Kami po, hindi po kami totally mahusay magturo. So, dahil po sa banal na Espiritu na kasama namin sa araw-araw ng buhay, siya po yung kasama namin nagtuturo sa amin. Siya po yung gumagabay sa atin po bilang isang mga Kristiyano, sapagkat ito po hindi kilala ng sanlibutan eh. Na tayo po ay may banal na Espiritu na siya pong gumagabay. Kaya nga, sabi nga po, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo ng lahat, mahusay magturo at magtiyaga. Amen po. Mga kapatid, dapat magtiyaga tayo sa pagtuturo. Lalo-lalo na sa mga kids. Nako. Hallelujah. Kaya mapalad tayo kasi may salita tayo ni Lord eh, na naandon yung kahalagahan, paggawa ng mabuti, na siya pong, sabi nga, hindi naman po lahat ng gumagawa ng mabuti, talaga namang makakalugod kay Lord yung mga bagay na ginagawa natin. Sapagkat dito po natin napaparangalan ng ating Diyos na buhay sa paggawa natin ng mabubuti. At higit sa lahat yung pagpapayag po ng salita ng Diyos. Ilapit natin yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin. Kasi po, magsalita ka pa lang, lumalayo na sila eh. So, wala po tayong magagawa kundi patuloy nating ipayag yung salita ng Lord at higit sa lahat, ipag-pray po natin na ilapit sila sa kabila ng lahat kasi nagsasalita ka pa lang, lumalayo na sila eh. So, yun po yung buhay ng makasanlibutan kasi pag narinig nila yung salita ng Panginoong Hesus, talaga namang inaayawan po nila. So, doon pala nakikita natin yung pagkakaiba. O ikaw at Kristiyano, sige, makikinig ako ng salita ng Diyos. Nandun yung kauhawan. Nandun yung kainitan sa salita ng Diyos. Nandun yung pagbabasa natin ng Biblia. Na siya po nagiging gabay natin sa araw-araw na ating pamumuhay. Hallelujah. Amen po. Dako na po tayo sa pangatlo. Sabi po, noong unay tayo yung mga hangal, hindi masunurin, naililigaw at naging alipin na makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan na nagahari sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit. Tayo kinapopota ng iba, sila na may kinapopota natin. Amen po. Nung hindi pa tayo Kristiyano, tayo po ay namumuhay sa makamundong pamumuhay at hindi natin alam ang salita ng Diyos, tayo ay mga hangal, di masunurin sa ating mga magulang at lagi nating sinusunod kung ano ang ating gusto. Ginagawa natin ang lahat ng uri ng kalayawan sapagkat ang naghahari sa atin ay ang masamang isipan, pagkainggit. Ito yung mga pamumuhay sa sanlibutan. Ngunit nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Hesus, tinalikuran na natin ang makamundong pamumuhay. Tinanggap natin si Hesus bilang Panginoon at sarili po nating tagapagligtas. Pinalaya tayo sa lahat ng masamang gawain na nagpapahamak sa atin tungo sa kamatayan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan galing sa Diyos sapagkat ito ang kalooban niya para sa atin sa pagsunod at nalalaman natin na ang buhay ay mula sa Panginoon. Amen po. Kaya nga, kung tayo po ay namumuhay sa makasalimbutang pamumuhay, kalaban po tayo ni Lord. Pero kung tayo po ay may mumuhay bilang isang Kristiyano, mapalad po tayo. Dahil tinatawag niya tayong anak niya. Sa bandang baba po ng verse natin, hindi lang mga anak, tagapagmana pa ng kanyang kaharian. Di ba po? Napakasarap pakinggan. Yung mana natin dito sa lupa, pinag-aaway-awayan pa, nagbubunga pa ng kamatayan. Pero yung manang aanihin natin, ito'y galing kay Lord. Yung bunga ng ating mga gawa. Kaya nga palad tayo.
Kasi alam natin yung mali, alam natin yung tama, na itutuwid natin sa kabila ng lahat. Amen po. Sabi po sa unang Pedro 4:3, sapat na ang panahon aksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinaumalingan ng mga hentil, kalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil sa pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam sa pagsamba ng Diyos. Ibaglit na po natin ito sa ating isipan. Sapagkat wala po itong idudulot na mabuti sa ating buhay. Pero yung opposite po nito, ito po yung pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu. Ang bunga ng banal na Espiritu na nasa atin po. Ito po yung pag-naisin natin, pag-alabi natin sa ating puso. Amen po. Nabanggit na po ni Pastor noong nakaraan po yung bunga ng banal na Espiritu. Siyang po siya. Ito po ay, basahin nga po ulit natin, yung bunga ng banal na Espiritu sa Galatians 5. Galatians 5:22-23. Po, dapat po bilang isang Kristiyano, taglay-taglay po natin yung bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen po. Una, sabi po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan at pagpipigil sa sarili. Bilang isang Kristiyano po, dapat taglay-taglay na po natin to. So kung tayo po nagagalit, mapipigilan po natin yung ating sarili. Sapagkat ito po yung isa sa bunga ng ating mga banal na Espiritu. Kaya nagkakaroon tayo ng kabaitan dahil bunga po ng banal na Espiritu. Kaya mahal natin yung kapwa dahil may pag-ibig po tayo. Dumating man yung problema, may kapayapaan tayo. Dahil bunga po ito ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Amen po. Sabi po sa 1 Corinthians 6:11 po. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginagawa na kayong banal ng Diyos. Pinawawalan sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritong nasa atin. Amen po. Kung taglay-taglay po natin yung bunga ng banal na Espiritu, pinamumuhay natin sa ating buhay, tayo po makakaiwas sa gawa ng mga kasanlibutan. Sapagkat mas pinahalagahan nila yung makamundong pamumuhay nila kaysa sa pamumuhay nila sa Diyos. Nawa sa atin, wala po yun. Bigyan po natin lagi ng time si Lord sa ating buhay. Huwag po natin bigyan ng oras yung kalaban. Yung kalaban nga, nagdo-double time eh. Dapat mag-double time din tayo sa Panginoon. Pagkat alam naman natin na tayo nasa huling na. Alam natin na ang papalapit na ang Diyos. Ang pinakahihintay ng lahat, yung pagbabalik ng Panginoon Kristo. Amen po. Sabi po sa Tito 3:4 po, ngunit nang mahayag sa ating ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen po. Kaya nga mga kapatid, lagi tayong magpasalamat sa Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang ginagawa sa krus ng Kalbaryo. Ganong kadakilang pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa ating makasalanan, para bigyan tayo ng buhay na ganap at kalugod-lugod sa Diyos. Gusto ng Panginoong Hesus ay maligtas ang lahat ng kanyang nilikhang kalarawan niya upang makilala natin ang katotohanan ng kanyang salita at pinamumuhay natin para maparangalan ng kanyang pangalang kataas-taasan at mabigyan ng kalwalhatian at papuri ang ating Diyos na po. Amen po. Kaya nga, nung mahayag sa atin yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, taglay-taglay na po natin yung pag-ibig ni Lord. Sa makasanlibutan po kasi, pagkaharap ka, kapatid kita. Pero pag nakatalikod ka, titirahin ka na po ng pati. So, malaki po yung pagkakaiba na namumuhay po sa makasanlibutan.
Pero kung tayo po nasa kay Lord, iba po. Talaga namang kung tayo magbatian, nagkakamayan, dito po nalulugod si Lord. Yung ating mga fellowshipping, talaga namang unique lang po ata sa LPCF lang meron. Pero the best po tayo. Dahil kasama natin si Lord sa lahat ng anggulo ng ating buhay. Lalo-lalo na po sa LPCF. Amen po. Sabi po sa Timoteo 2, 3-5. Ito ang mabuti at kalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas, makaalam ng katotohanan. Amen po. Marami pong di nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat isa ang Diyos at tanging si Jesus lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Amen po. So kung tayo po ay gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon, mapalad po tayo. Sapagkat yun po ang nais niya ng ating tagapagligtas po. Pero nga po, sabi, di ba marami nagsasabi ito, na hindi po tayo maliligtas ng mabubuting gawa po natin. Tayo po ay maliligtas dahil sa habag ni Lord. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Pero malaking bagay din po na tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat ito po yung tulay o daluyan para maakay po natin sila at mailapit sa Panginoong Jesucristo. Amen po. Sabi po sa Tito 2:11-12, sapagkat nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Amen po. Di ba pa nahayag na? Pero talaga namang yung iba ayaw nila pong tanggapin. Ito ang nagtuturo sa atin pong talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon na may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen po. Kaya malaking bagay po tayo kung tayo po talaga sabi nga ng pastor natin, huwag tayong magsawa, magbasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po yung kaagapay natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Amen po. May pagpipigil, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Amen po. Ito na po yung panglima. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y pinanganak ng muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Amen. Nang bumaba po ang Panginoon Jesucristo dito sa sanlibutan para magkaroon tayo ng buhay at kaligtasan at tayo'y nanampalataya sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Siya ang Panginoon at tagapagligtas natin. Naligtas tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay naging tunay na malaya sa kasalanan at kamatayan na nagdudulot sa atin ng panibagong buhay tungo sa buhay na walang hanggang. Hindi sa mabubuting gawa natin tayo'y naligtas, kundi sa kahabagan ng Panginoong Hesus sa atin. Ganon tayo kamahal ng Panginoong Hesus sa kabila ng kanyang sinapit na paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Tayo po kasi, kung ano po yung dinanas ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, bilang isang mananampalataya niya, dadanasin din po natin yun. Yung paghihirap, lahat, ginawa sa Panginoong Hesus. So, binigyan naman tayo ng tutularan ng Panginoon Hesus. Kung ano po yung ginawa niya para sa kanyang mananampalataya, gawin din po natin. Kung ano yung pinakita niya sa kanyang mga salita, nagpahayag siya. Hallelujah. Pero, sabi nga po, di ba, tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig. Ito po yung nabautismohan po tayo. Ang bawat isa sa tubig po. Kaya nagkaroon po tayo ng Espiritu Santo. Nagkaroon po tayo ng kaunawaan. Nagkaroon po tayo ng karunungan. Nagkaroon po tayo ng kaalaman sa kanyang salita para maipahayag po ang kanyang salita sa mga nangangailangan po.
na nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Sabi nga na, tanggap po natin na libre ang salita ng Diyos. Ibahagi din po natin ng libre. Pero sa makasanlibutan po, hindi po nila matim na maipahayag na libre ang salita ng Diyos. Pagkot sila po ay nagpapabayad pa. Malulugod ba, Panginoon, doon? Hindi. Libre po natin tinanggap. Libre po natin ipahayag. Ituro po natin. Sabi nga, maging matyaga tayo sa pagtuturo para maakay sila sa paanan ng Panginoon Jesus. Kaya malaking bagay po tayo na mayroon tayong salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga po sa Roma 3:20, walang taong mapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan dahil ang gawain ng kautusan ay pumukha sa tao na siya'y nagkakasala. Amen po. Na talaga naman yung kautusan ay nagbubunga pa pala ng kapamakan. Alala natin yung mga Israelita, imbis na sila po ay maligtas, sila po ay napahamak pa. Dahil ito po yung ginagawa ng mga Pariseyo. Imbis na 10 utos lang yung ipalaganap nila, madami pong utos, nadagdagan pa nga eh. Imbis na madala nila ang mga Israelita sa kaligtasan, ipinapahamak pa po nila. Kaya sa atin po bilang sa mga Kristiyano, mapalad tayo dahil tayo po ay may kanyang salita. Amen po. Efeso 2:4 ayan. Ito na po. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo pa'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandaang loob. Amen po. Dahil sa ating pakikisa kay Kristo Jesus, tayo'y miling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Amen po. Nabasa niyo po? Sabi po, kasama niyang mamumuno, kasama niya sa kalangitan. So, malaking bagay po kung tayo po talaga mga Kristiyano. Amen po. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahan loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po. Ito po. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga na inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang bawat isa po. Amen po. Kaya nga po, ang kaligtasan po na isa ay nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya po. Hindi po sa mabuting gawa, kundi sa habag ng ating Panginoon Kristo, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Dapat kabisado po natin to. Yung Efeso 8 and 9. Sapagkat ito po yung isa sa mga memory verse natin. Hallelujah. Amen po. Tayo po ay muling isinilang sa pamamagitan ng tubig na naglilinis sa atin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Dahil tayo ay patay spiritually at muling binuhay muli sa kasalanan at hinahango tayo at binago sa ating mga makasalanang buhay. Dahil tinanggap natin si Lord bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at pinagkaloob sa atin ang kanyang banal na Espiritu na siya nagpapatuloy at nagbago sa ating buhay dahil sa Espiritong natanggap natin mula sa Diyos. Amen po. Na nung tayo po ay binautismuhan, dito po nag-umpisa yung ating ministeryo. Dahil nalaman na natin na tayo po ay papatnubayan ng banal na Espiritu. Ito po yung unang kaloob sa bawat Kristiyano po, ng kanyang banal na Espiritu. Sabi nga, mapalad tayo sapagkat may Espiritu tayong binigay ni Lord. Ito po yung hindi alam ng makasalibutan dahil hindi nila kinikilala po ang banal na Espiritu.
Hallelujah. Amen po. Sa 6 na po tayo. Hallelujah. Masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu sa pamamagitan ng ating pananalig na si Jesucristo po. Mula na nang tanggapin natin ang Espiritu Santo, ay malaki po ang nabago sa ating buhay. Yung dating pagkatao natin ay binago yung puso natin mula sa pusong bato, pusong pasaway, pusong di masunurin sa kabila ng pamumuhay natin sa makamundong pamumuhay dahil sa pagsasalita. Magagalitin, nagiinuman, laging nakikipag-away. Gayong iba ang dahil sa banal na Espiritu, tayo tuluyang binago sa kabila ng lahat na tayo naging maibigin tayo sa ating kapwa. Ito po yung bunga ng banal na Espiritu, yung kagalakan, kabutihan, kabaitan, katapatan at kainahunan, at higit sa lahat, marunong na po tayo magpigil sa ating mga sarili. Ito ay taglay-taglay natin bilang isang Kristiyano habang tayo'y nabubuhay hanggang sa dumating ang Panginoon Jesucristo. Hawak-hawak natin ang bunga ng banal na Espiritu. Dapat po ganun po tayo. Yakapin natin yung kanyang salita. Pag-initin natin ang ating puso. Hallelujah. Sabi po sa Ezekiel 36:26-27 po, binigyan ko kayo ng bagong puso. Amen po. At bagong espiritu, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Amen po. Yung dati natin pusong masuwayin, binigyan na tayo ng pusong masunurin. Dahil ang puso po na nananalitay sa atin ay ang pag-ibig po ng Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Amen po. Sa 7 na po tayo. Upang tayo maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahan loob at tayo naging tagapagmana ayon sa pinangakong buhay na walang hanggan. Amen. Kanina po, binanggit, mga anak ngayon po, tagapagmana na po. So, mapalad po tayo. Tayo po ay isang tagapagmana ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian po. Mga kapatid ko, patuloy po tayo maglingkod sa kanyang ubasan sa pamamagitan na tayo po sa iglesia, ang bawat isa, sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos, na patuloy tayong makibahagi sa mga gawain sa church, mga activity na nagbibigay sa atin ng pagtaas ng ating pananampalataya, tulad ng mga youth life, sa mga kabataan po, sa mga elder naman po, yung midweek po. Yung Bible reading, daily devotion, yung prayer po. Dapat ito po yung mga habit natin. Pagising palang sa umaga, nananalangin na tayo. Pasalamat na tayo. Lord, salamat po. Binigyan niyo naman ako ng panibagong buhay. Dapat po lagi tayong nag-iinit para yung pananampalataya natin ay tumaas. Hindi po maging baby Christian. Dapat lumalago po tayo. Dapat nga po pinapayag natin yung salita ng Diyos. Sa atin po bilang isang Kristiyano, huwag po nating hayaan yung mga kasambahay natin na hindi po makakilala. Lalo-lalo na yung ating mga magulang. Ako nga, nabibless ako kasi po, yung biyanan ko kahit gano'n na sila kaedad, talaga namang nagpupumilit pa sumama, magsimba. Sabi ko, salamat. Napakabuti ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil sila po ay 90 plus na. So, mapalad ako kasi yung biyanan ko ay talaga namang napakalakas pa nila. Sabi nga, pag ikaw ay mabait, mapagmahal na anak, bibigyan ka rin ng mabait na biyan. Totoo po, nangyari po yun. Kasi po, talaga namang nung pumunta ako sa kanila, asing wala rin naman po kami ipon ni Nancy bago kami kasal. Talagang tinanggap po nila ako ng 2 kamay. Yung pagmamahal naramdaman ko kasi po, lumaki po ako na hindi ko naranasan yung pagmamahal ng aking mga magulang.
na may kumakalinga. So, bilang isang lumaki na walang magulang, naramdaman ko po sa biyenan ko yung pagmamahal na hindi ko naramdaman sa akin pa. Kaya, glory to God, napakabuti po na kagabi. Salamat sa kanilang buhay. Amen po. Sabi po sa Roma 8:17, at yamang mga anak tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasama ng tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Amen po. Napakasarap namin po yung salita ng Diyos. Sa 23 po, at hindi lamang ito, kundi tayo mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging anak ng Diyos at ang paglaya ng ating katawan. Amen? Sa 24 po, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na natin. Ang sarap pong naman ng salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng mataas na antas ng pananampalataya. Yung pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo sa kabila ng lahat. Hallelujah. Na tawagin tayong mga anak, tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen po. Dito lang po natin maririnig yun. Sa mga Kristiyano po. Sa nagpapahayag po ng kanyang salita. Amen po. Sabi po sa Matthew 25 verse 34 po, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo, tanggapin ang karyang hinanda para sa inyo mula pa ng likhay ang day. Amen po. Napakaswerte po talaga. Napakapalad po natin bilang sang mananampalataya. Sasabihin ng Ama, pumasok kayo sa hinanda kong karyang para sa inyo. Amen. Tanging siya lang po ang nagsasabi ng ganyan. Dito sa sanlibutan, wala ka po maririnig na ganyan. Dahil tayo po, nagbata, nanghirap, ito po yung dinanas sa Panginoon Kristo. Naging huwaran tayo at naging halimbawa natin ng Panginoon Kristo sa ating pamumuhay. Amen po. Sa 8, mapagkakatiwalaan ang aral nito, kaya nga nais kong buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nilang ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti at siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Sa simula nang tinanggap natin ang Panginoon Jesus bilang isang Panginoon at sarili po nating tagapagligtas, tunay na nagtiwala tayo sa magandang balita sapagkat ito ang salita ng Diyos na siyang ipinamumuhay natin at ibinabahagi natin ang kanyang salita sa ating mga pamilya, kaibigan, at sa buo nating sambayan. At patuloy po nating ituro ng wasto at malinaw sa ating mga kapatid sa pananampalataya at patuloy tayong tumulong sa ating mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Sabi nga ng libro po natin, tinanggap ng ating pungtong libre, ipahayag po natin na ang salita ng Diyos na magpatuloy tayong tumutulong sa nangangailangan, lalo-lalo na sa may hirap, sapagkat tanging sa Diyos lamang sila umaasa ng pagpapala galing po sa Diyos. Amen po. Na tayo po ay nagtitiwala sa kanyang salita sapagkat ito po yung itinuturo ng bawat isa, ng bawat Kristiyano. Kaya nga mong tumatayo dito sa welcoming Full Gospel Church po tayo. Salita lang po ng Panginoon Kristo. Amen po. Sabi po sa 1 Timothy 1:15 po, totoong pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Amen po. Ito po yung dialam ng makasanlibutan. Napunta pa ni Kristo para po sa lahat, para maligtas ang lahat. Pero patuloy nilang
winawalang kabuluhan po yung pagpaparito ng Panginoon. Ang gusto niya maligtas lahat ng kanyang nilikha. Pero sila mismo ang umaayaw. So mapalad tayo bilang isang mga Kristiyano na taglay-taglay po natin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen po. Sanayin po. Iwasan ang mga walang kabuluhang pagtatalo at di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at mga pagtatalo at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito'y walang mabubuting ibubunga at walang halaga. Amen po. Na tulad nga sa pagtatalo natin mga tungkol sa kautusan, wala palang kabuluhan to. Bagkus, isipin natin kung paano ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas dahil sa kanyang kahabagan. Amen po. Bilang mga Kristiyano, tayo ay pinaalahanan ng salita ng Diyos na umiwas sa mga walang kabuluhang pagtatalo, lalo-lalo na sa salita ng Diyos, at iwasan din po natin ang pagtatalo tungkol sa kautusan sapagkat wala lamang itong maidudulot na magandang para sa ating pananampalataya. Bagkus, i-focus natin ang ating sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Na siya pong pinagmulan ng ating buhay at walang hanggan. At kitsa lahat, maging abala tayo sa mga gawain sa church na nagbibigay sa atin ng paglago ng ating pananampalataya. Amen po? Dapat maging abala po tayo. Kasi po tayo po may kanya-kanyang ministeryo. Kung pinagkaloob sa iyo yung pagluluto, magluto ka. Housekeeping po. Kung pinagkaloob sa iyo yung malaking bagay po yung nag-aayos po ng mga silya dito. Nakakalugod po sa Panginoon. So, iwasan na po natin yung sabi nga ni Tatay Ed, yung SSF. No, talaga naman, hindi ko makakalimutan yung lagi. Yung sinasabi ni Tatay na SSS, hindi po Social Security System po Sabi po, save, sit, and satisfy. Huwag po tayong gano'n. Makibahagi po tayo sa mga activities natin, sa mga gawain sa church. Ay, ako wala akong gifts. Hindi po. Lahat po tayo may gifts na pinagkaloob si Lord. Kailangan, i-motivate natin yung bawat isa. So, ano yung kaloob ni Lord? Kung ang kaloob niya ay pagbibigay, gampanan po natin. Magbigay po tayo na may mabuting puso, lalo-lalo na sa nangangailangan. Kaya malaking bagay po nakikipag-participate po ang bawat isa. Lalong-lalo na sa gawain po ni Lord. Amen po. Sabi po sa 1 Timothy 1:4-5. At huwag nilang pag-aksayan ng panahon ng mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Yan ang pinagmumulan lamang ng pagtatalo at hindi makatutulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po sa 1 Timothy 2:23 po, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa pag-aaway. Yan po yung mga warning Iwasan po natin yung pakikipagdebate. Lalo-lalo na kung pang pagdidebatihan lang ay salita ng Diyos. Huwag na po natin patulan to. Kung ano ang kalooban ni Lord sa atin, ipahayag po natin. Hallelujah. Sapagkat ito po ang kaloob ng Diyos. Amen po. Sa Tito 3:10 na po. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilika ng pagkakabahagi. Sa atin po mga bilang isang Kristiyano, kung nasa atin po ang banal na Espiritu, hindi po to malamang mangyari sapagkat hindi kalooban ng Diyos na tayo magkawatak-watak. Sabi po ng magandang balita, mahalin mo ang iyong kapwa. Kung nasa atin po ang pag-ibig ni Lord, hindi po mangyayari sa LPCF lalo na ang magkawatak-watak. Sapagkat tayo po'y binubuklod ng pag-ibig ni Lord. Binubuklod niya pa po tayo ng kanyang kapayapaan. Yung bunga ng banal na Espiritu, taglay-taglay po natin. Na ito po yung nagiging sandigan natin para humarap sa hamon ng buhay sa araw-araw po ng ating buhay. Amen po. Sabi po, sa Matthew 18-17 po, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil. Amen po. Kasi po, talaga naman na may mga Kristiyano pong
dumadaan, imbis na lumago po sila, sila po yung mga baby Christian po. Ibig sabihin na matitigas na dapat yung kinakain nila, hindi po. Gatas pa po. Kasi po nakarinig lang po ng isang salita, ayan na. Baby Christian po talaga siya. So yung mga itong pinagmumulan ng pagkakababahagi po ng ating church, wag na po nating pahalagahan. Bagko sabi nga, dalhin po natin sa ating pinakamataas na pinuno para siya po yung hatol ko ano po yung nararapat sa taong ito. Amen po. Sa 12 po, papuntahin ko riyan si Artemas at si Tikiko. Pagdating nila diyan, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Dito na ako magpapalipas ng taglamig. Amen po. Sino po ba si Artemas? Si Artemas po ay isang tapat na lingkod at kasamahan ni Apostol Pablo. Amen po. Siya yung binanggit ni Pablo sa Bagong Tipan na sa Titus 3:12 po na papuntahin niya si Artemas at si Tikiko sa Creta upang pansamantalang gampanan ang mga gawain doon. Amen po. Pinagkakatiwalaan ni Pablo at ipinakikita sa talatang ito na si Artemas ay may sapat na kakayahan at pagtitiwala mula kay Apostol Pablo upang pamunuan ang mga gawain sa church at sa iglesia. Amen po. Kasamahan sa ministeryo. Siya ay bahagi ng grupo na nag-aayos at nagpapalaganap ng mga turo sa mga unang Kristiyano. Amen po. Sabi nga, sino po si Tikiko? Amen po. Siya ay isang tapat na lingkod kasama sa paglalakbay at nagkatiwalang mensahero ni Apostol Pablo kasama sa ministeryo. Na tunay nga, siya po yung, kasi po, tayo po, albawa, si Pastor Rodel po, yung mga bawat pastor po, itinatalaga po yan. Minsan pinadadala po. So, naranasan namin, hindi pa kami mga pastor, no, na talagang pinadala po kami sa San Andres, Quezon, na 4 po kami, Sister Maris, si Pastor Lawrence, si Raymark, at yung lingkod. Talaga namang naandun yung pananabik namin na pinadala kami ng Quezon, hindi para magbakasyon, para magpahayag po ng salita ng Diyos. So, nandun yung kagalakan namin na pagising pa lang ng umaga, talaga namang inanda na namin yung aming sarili, nanalangin kami. Bawat bahay na pupuntahan namin, pinalangin namin para tumanggap sila sa salita ng Diyos. Na tunay nga, dito po natin masasaksiyan na dahil sa edad nila na senior na, hindi pa nila kilala si Jesus Christ. Nakakabagbag po ng damdamin, milisang mananampalataya. Dahil umabot sila sa ganung edad, hindi nila kilala si Kristo. Kasi po hindi po sila nakakapagsimba. Dahil nasa bundok po sila. Kaya nga yung prayer ko po sa San Andres, Quezon, na patuloy po magpadala ng manggagawa, lalo na sa music, evangelism, para maabot po yung mga kaluluwang nasa bundok po. At higit sa lahat yung makakatuwang po ni Pastor Pepe sa pagpapayag po niya. Sapagkat marami pong uhaw sa salita ng Diyos doon. Kaya lang po, dahil alam naman natin yung boys sa makasalimutan, doon sa San Andres, Quezon, marami pong relihiyon. Iba-iba po. Kaya iba-iba po yung pinaniniwalaan nila. Kaya maraming namumuhay doon na siyempre hindi nila alam kung saan talaga sila maliligtas. So, mapalad tayo kasi pinadala tayo ng church doon para ipahayag po yung salita ng Diyos para maabot natin yung mga kaluluwang nasa mundo at may ilapit sa Panginoon at mapabigyan sila ng buhay at kaligtasan. Glory to God sa ating church po. Amen po. Si Tikiko po siya ay nagmula sa Rio ng Asia Minor at madalas na sinusugo ni Pablo upang magdala ng liham na nagbibigay ng mga balita, nagpapatibay sa mga unang Kristiyano sa mga lugar dahil tulad ng Efeso at Nicopolis. At pinadala din po sila sa Nicopolis. Ibig sabihin po, ito po yung lungsod ng tagumpay
ay isang mahalagang lungsod noon nung panahon ng Bagong Tipan na matatagpuan sa Hilagang Kanluran sa baybayin po ng Greece. Yun po, Nicopolis. Pakita nga natin yung mapa ng Nicopolis. Ayan po, Nicopolis. Ito po yung Creta, yung island. Island po lang kasi sila eh. Hindi po sila yung malapit sa sibilisasyon. So, yun po yung Nicopolis. Ayun po yung Jerusalem. Amen po. Sa 30 na po tayo. Sikapi pong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ng abogadong si Zenas, tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangangailangan. Amen po. Sino naman po ito si Apolos? Ito po yung binanggit sa Korinto. Si Pablo nagtanim, si Apolos na nagdilig. Pero ang Diyos na nagpatubo at nagpalago. Yun po yun. Si Apollos ay isang may impluwensyang leader at nangangaral sa unang simbahan. Siya ay isang Hudyo mula sa Alexandria, Ehipto, na inilarawan ng Biblia bilang matalino, magaling magsalita at napakahusay sa banal na kasulatan. Amen po. Masarap po talaga nag-aaral ng salita ng Diyos kasi nalalaman po natin yung mga karakter nila. Hallelujah. Paghikayat ni Apostol Pablo kay Tito na tulungan at ibigay ang mga pangangailangan ng dalawang Kristiyano, si Apolos at si Zenas, sa kanilang paglalakbay upang maipagpatuloy nila ang kanilang gawain at ministeryo. Si Zenas at si Apolos, sila ang manggagawa sa pananampalataya. Si Zenas ay isang abogado, siguro experted sa batas o sa salita ng Diyos. At si Apolos ay isang kilalang guro, mangangaral. Sila ay naglalakbay noon para maghatid ng mga sulat at tulong sa mga iglesia. Amen po. Nung pa pala na talaga ng yung pagpapadala po ng manggagawa talaga namang nung pa nangyayari, hindi lang po pala ngayon. Amen po. Sabi nga po, tulungan sa paglalakbay. Dahil walang sariling pondo ang mga naglalakbay na nangangaral noong unang panahon, nakadepende sila sa tulong, pagkain at tirahan mula sa lokal na kapatid sa iglesia tulad ng pamayanang pinamumunuan ni Tito sa Creta. Amen. Nakita po natin, talaga naman yung iglesia nila ay tumutulong na maipahayag po yung salita ng Diyos. Hallelujah. Huwag kukulangin sa anuman. Pinakikita nito ang kalagahan at pagmamalasakit, hospitality. Binibigyan din ni Pablo ang tungkulin ng mga Kristiyano na suportahan ang mga naglilingkod ng Diyos upang hindi sila mahinto o mahirapan sa kanilang paglilingkod. Amen. Ito po yung mga suporta ng mga kapatid natin na bagamat alam natin na yung nagpapayag sila na walang anuman. Pero sa tulong po ng mga iglesia na pinadadala ng mga kapatid para kay Apostol Pablo, ito po yung nakatutulong sa pagpapayag po ng salita ng Diyos. Sa pagpapalaganap, nakita nyo naman na talaga namang umpisa sa Creta, Nicopolis, at ang pinagmulan ay Jerusalem. Hallelujah. Ito ay isang praktikal na halimbawa ng pag-ibig sa kapwa at pagsuporta sa gawaing misyonero at pagpapakita na may pananampalataya ay kailangang samahan ng gawain po. Talaga naman yung pananampalataya ang walang gawa, patay. Kaya samahan po natin ng gawa. Sabi po sa Gawa 18:24, dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos. Siya isang taga-Alexandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Sa 1 Corinto 16:12, tungkol naman sa ating kapatid na si Apolos, kinausap ko siyang mabuti upang dalawin kayo kasama ng ibang mga kapatid. Ngunit hindi pa siya makapunta ngayon, saka na siya dadalaw sa inyo kapag nagkaroon na ng pagkakataon. Amen po. Sa atin po, nangyayari po yung may isang kapatid, hindi nakadalo. Nagkasakit. Nandun po ito, nangyari po kasi minsan to na talaga namang sama-sama kami mga midweek. Pinuntahan namin yung isang kapatid na talaga namang
nakahiga po sa banig ng karamdaman. Nagpe-pray po namin siya. So, sa pamamagitan ng pagdalaw po ng mga kapatid, naipakikita natin yung pag-ibig, yung pagmamahal sa kapatid sa kabila ng lahat ng nangyayari. Hindi po natin siya dapat kalimutan, bagkus alalahanin po natin. Kasi po, isang kaluluwa lang po yung madala natin sa Panginoon, libo-libong anghel po nagpupunta. So, yung pag-ibig na binigay sa ating puso, ipadama natin sa ating mga kapatid. Lalo-lalo na sa pananampalataya na maipakita natin yung pag-ibig na pinagkaloob sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Amen po. Sabi po sa 14, turuan mo ang ating mga kapatid na sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa pangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Ay binibigyan din ng kahalagahan ng pamumuhay Kristiyano ay dapat na lumago ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at makatulong sa atin, mga Kristiyano na pagtulong sa mga nangangailangan. Amen po. Ilaan ang sarili sa paggawa ng mabuti. Hinihikayat ng mananampalataya na gawing ugali ang di maging masigasig sa paggawa ng kabutihan. Hindi ito minsan lamang, kundi ipamumuhay po. Tumulong sa mga nangangailangan. Ang mga Kristiyano ay tinawag na maging handang tumugon sa mga agarang pangangailangan ng ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya at sa mga lingkod ng Diyos, gaya nila Zenas at Apolos, na naandun yung pagtulong sa kabila ng paghayo nila. Maging kapakay-pakinabang at huwag maging walang bunga. Ang buhay ng isang mananampalataya ay dapat mamunga, lumago sa espiritual na pangangailangan natin. Iyon ang mga gawain o activities sa church na makakatulong sa lahat ng pangangailangan sa iglesia. Ang bawat ministeryo ay gampanan po natin ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat magbunga ng mabubuting pamumuhay at pagmamahal sa kapwa. Amen po. Kaya nga, sabi po sa Galatians 6:9-10, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Huwag po tayo magsasawa. Sabi po sa 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa mananampalataya. Amen po. Hindi lang po dapat sa mananampalataya, maging sa nakapaligid din po sa atin. Gumawa tayo ng nararapat sapagkat ito po yung kalooban ng Diyos. Amen po. Sa Titus 3:15, ito na po yung last verse natin. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito, ikamusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya, pagpalain kayo sa lahat ng Diyos. Ito po yung pangwakas na pagbati ni Apostol Pablo kay Tito sa kanyang liham. Ito ay naglalaman ng dalawang pangunahing punto. Ang pagbabatid at pagkamusta mula sa kasama ni Pablo at ang huling panalangin para sa biyaya ng Diyos na sumama sa kanila. Pinakikita nito ang mainit na pagmamahalan at pagkakaisa sa loob ng unang simbahang Kristiyano. Bagamat malayo ito, si Tito sa Creta hindi siya nakalimutan ng mga kapwa mananampalataya. Amen po. Na alam naman natin talaga na yung mananampalataya na ginagamit ni Lord, lalo-lalo sa pagpapayag ng salita ng Diyos, sa pagpapayag, at higit sa lahat yung mga namumuno po sa iglesia. Tulungan po natin sila. Hinihikayat ni Pablo na si Tito ay pagpatuloy ang pagpapatibay ng ugnayan ng mga kapatid sa iglesia. Pagpalain kayo ng Diyos, biyaya ang sumainyo nawan lahat. Ito ang karaniwang panalangin ni Pablo na nagpapaalala na ang biyaya at awa ng Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga Kristiyano. Amen po? Dito na po tayo sa summary. Ang aklat ni Tito ay isang sulat ni Apostol Pablo na naglalayo ng gabayan si Tito sa pagpatatag ng maayos na iglesia sa Creta at pagtuturo ng tamang doktrina
sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay, binibigyan din nito ang kahulugan ng mga leader na may mataas na moralidad at tamang aral para sa bawat mananampalataya na magpasakop sa pamahalaan habang nililigtas na biyaya ng Diyos. At ang aklat nito ay nagtuturo rin ng tunay na pananampalataya at nagpapakita ng mabubuting. Amen po. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano mga kapatid, kung ano po dapat tayo ay mamuhay sa ating, kung ano po yung ugali mayroon ng Panginoon Kristo, dapat taglay-taglay po natin. Yung bunga ng banal na Espiritu dapat makita po sa atin bilang isang mga Kristiyano. Ito po yung pinano ni Tito na dapat po magmahalan, magmalasakit sa gawain, bawat ministeryo, at higit sa lahat, igalang ang mga namumuno sa iglesia, magpasakop po tayo sa may kapangyarihan sapagkat ito po yung kalooban ng Diyos. Amen po. Tayo na po ang lahat. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, maraming salamat po sa tanghaling ito, Panginoon. Sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa kagalakan mo, Panginoon. Sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po na patuloy mong bibili sa inyong salita. Sa Tito 3:1-15, Panginoon, na nalaman namin, Panginoon, ang tunay na ugali ng mga Kristiyano na dapat namin pamumuhay, Panginoon. Pasakos manangamuno sa aming iglesia, Panginoon, at higit sa lahat sa namumuno sa amin sa libutang ito, Panginoon. Upang nando ng biyaya, Panginoon, ang kasaganaan na pagkakaloob mo sa bawat Kristiyano, Panginoon, na taglay-taglay namin, Panginoon, ng salita, ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Tinawag mo kaming anak, Panginoon, tagapagmana na iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa may pamuhay namin ito, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. Hindi po kami naligtas, Panginoon, dahil sa mabuting gawa namin, kundi dahil sa habag mo, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil sa kalinisan na pinagkaloob mo, yung bautismo, Panginoon, yung unang kaloob na pinagkaloob mo sa iyong mga anak, Panginoon, ang Espiritu Santo, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy mo kung pinagkakalooban ng kaalaman at karunungan, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong salita. Bigyan mo kami ng kauhawan, Panginoon, na magbasa na iyong salita, Panginoon, sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. Bagkos layo namin na makamundong pamumuhay, Panginoon. Patuloy mo ko yung layo, Panginoon, sa gawa ng makasalibutan ito, Panginoon. Bagkos kami, pag-initin mo, O Diyos, balutin mo, O Diyos, na may banal na Espiritu ang bawat sa Panginoon. Ang church na ito, Panginoon, ang LPCA, Panginoon, upang ano man ang gawa ng kaaway, hindi po makapaminsala sa bawat isa. Bagkos ito'y mapamuhay namin, Panginoon, maipahayag namin, Panginoon, ang iyong salita. Maraming salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Ito'y tataglayin namin, Panginoon, sa aming pag-uwi. Ma-share, Panginoon, ang iyong salita. Taas po natin yung ating mga kamay. Hallelujah. Ito po yung bendisyon sa mga mananampalataya po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapayapaan. Ito'y tataglayin namin, Panginoon, sa aming pag-uwi upang maibahagi ang iyong pagmamahal. Ang bunga ng banal na Espiritu na na-receive namin, ito po yung magiging huwaran namin, Panginoon, dahil taglay-taglay namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa bawat sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, binibigay po namin, Panginoon, sa iyong mataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa iyong pangalan na tanging sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Humayo kayo na may kapayapaan, pag-ibig, dala ang magandang balita at pag-ibig ni Lord upang maipahayag sa taong nangangailangan ito. Kay Lord, maraming salamat po sa tanghaling to.
Marapat na ikaw tumanggap na papurit, pasalamat, pagdakila sa iyong pangalan, kataas-taasan, sapagkat sa inyo po ang kapangyarihan, sa pagliligtas ng anak at sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.